Na-encounter nyo na ba yung ganitong problema ng Samsung? Ayan, so meron siyang security error na nakasulat. So kapag ganyan, ibig sabihin, meron kayong na-install na maling firmware or naghang yung phone tapos bigla na lang naging ganyan. So kapag meron ganyang case, so ayan. So kayo mabahala, no? So ang unang-una natin gagawin bago natin i-start ang procedure is bubuksan natin yung phone. Ayan, basta alamin lang natin ang model number. Kapag hindi naman nabubuksan yung phone, meron namang sticker sa likod or tignan nyo yung box, i-locate nyo kung ano yung model number. So meron naman yun doon. Ayan, yun yung mahalaga, yung model number. Ayan. So makikita nyo, yung phone na yan is SMG, ano ba yan? Hindi ko kasi mabasa eh. So yan, basta yung model number, yan ang mahalaga. G532G. Ayan. Tama ba? G532G. During voiceover kasi hindi ko ma-zoom. So hindi ko mabasa. Ayan, pupunta kayo sa Google Chrome. Then ito type nyo yung Samsung and yung model ng phone. Since Samsung J2 Prime yan, Samsung J2 Prime. Then yung model G532G. Ayan, since yan yung nasa likod ng phone, again, malolocate nyo yan kapag non-removable ang battery. Malolocate nyo yan sa sticker na nakadikit, and kung natanggal naman na, tignan nyo yung box. Then type nyo stock firmware. Yan yung ita-type nyo. Huwag kayo mag-alala, ilalagay ko naman link dyan sa baba. Papakita ko lang kung gaano kahirap maghanap ng stock firmware. Ayan. Android file host. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. Talagang mahirap lang maghanap. Ayan. J2 Prime or Grand Prime Plus, pareho yun. Magkaiba lang ng model number. Ayan. Pero again, kaya nga natin tinignan na yung G532G na yun. Kaya natin tinignan yun is para mahanap natin kung ano yung tama na firmware para sa phone. Ayan. Kung makikita nyo, yan na yan yung hinahanap ko. SMG532G. Ayan. Click na natin yung download. Yan yung ito-download natin na file. Lalagay ko yung link dyan sa baba para hindi na mahirap. Ayan. Ayan. So, ayan, i-check lang natin kung nagda-download ba. So, ayan. So, nagda-download na. So, hintay lang natin na matapos na ma-download. Ayan. Hintay lang natin siya. Then, punta na tayo sa next. Ito-download naman natin yung Odin o yung Samsung Flash Tool. Ayan, Samsung Odin. Again, ini version yan. Pero, gaya nga nasabi ko, sanay ako sa 3.09. So, yan ang ito-download natin. Pero kahit ano dyan, kung anong gusto nyo. Pero yan na yung nakasanayan ko. So, yan ang hinahanap ko. Ayan, Samsung Odin 3.09. Ayun. So, merong motor na dumaan, no? Habang nagpo-voice over ako. And kung makikita yun, na-download na yan. So, hintayin na lang natin na ma-download yung firmware. Ayan, hintayin na natin siya na ma-download. So, ayan. So, na-download na siya. So, puntahan nyo na yung File Explorer. Lolocate nyo na. Ayan. Yan na yung dalawang file. Ang gagawin nyo dyan is i-extract nyo. Unahin muna natin i-extract yung Odin o yung Samsung Flash Tool. Ayan. Once na na-extract nyo na yan, mag-proceed na tayo sa firmware mismo. Ayan. So, medyo matagal yan. Ihandahin nyo ang 5 to 10 minutes nyo during extraction. Ayan. So, hintayin nyo na matapos yan. Ayan siya. Again, take note of the model number para hindi pa ulit-ulit mag-download. Next naman na gagawin nyo, ayan, security error yan. Ang next na gagawin nyo, pagsasabay nyo pindutin yung power button, volume down, at yung home button same time. Yan, papakita ko sa inyo. Ayan, volume down, power button o lock button, and yung home button. Pinutin nyo yung sabay-sabay hanggang sa mag-off yung phone. Kapag kasi non-removable battery, hindi natin matatanggal yung battery, so ganyan ang gawin nyo. Hanggang sa mag-off lang. So kapag nag-off na, ganyan na yung lalabas. Wag nyo muna i-click yung volume up. Nasa inyo kung i-click nyo na yung volume up to continue. Pero since tutorial video to, hindi muna natin siya i-click. Yan, kuha tayo ng USB cable. I mean, ready muna natin pala yung mga ano natin. Buksan muna natin yung Odin Flash Tool. Ayan. And ilagay natin yung mga kailangan natin na file.
Unahin nyo ilagay yung BL, CP, tsaka CSC. Ihuli lagi yung AP kasi yun yung pinakamatagal. Yan. Lolocate natin yung file na na-extract natin. Ayan. BL yung nasa unahan. So, yan. BL. Next naman yung CP. Yan. CP. And CSC. Lagi natin ihuli yung AP kasi yung AP, yun yung pinakamatagal mag-loading. And kapag mabagal yung laptop, maghahang pa yan ng sandali. So, yan. So, AP. Yan yung next. Matagal yan mag-loading. So, mag-proceed na muna tayo sa cellphone. Ayan. Proceed muna tayo sa cellphone. Yan. Ipa-plug in na natin yung phone sa laptop using USB cable. Ayan. So, kung makikita nyo, sa unang plug-in natin, wala pang added na lumabas. So, dapat, kapag pinindot ko yung volume up o yung continue, dapat madedetect yan. Kapag downloading na siya, ibig sabihin dapat yung word na added lumabas na rin. So, kapag hindi lumabas, may problema sa computer driver. So, kailangan i-install yun kapag ganun. Since lumabas naman yung word na added, ibig sabihin, pwede na natin i-start. Ayan. During start, so medyo matagal yung loading ng system. So, hintayin natin yan. 15 to 20 minutes ang estimation na pag-install ng system. So, if fast forward ko na yung video, ayan. So, medyo malapit na. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan, user data. Ayan. So, again, kapag lumabas yung word na reset, yung kulay blue, tapos sa reset, meaning to say, success yung procedure na ginawa natin. Pero kapag lumabas is fail, mag-retry tayo. So, yan. Reset yung lumabas, yung sabihin success. Ayan. Grand Prime Plus or J2 Prime, pareho lang yun. Yan. Pass, nakasulat doon. Yan. So, during first boot, mag-install system update pa siya yan. So, yan. So, hintayin nyo lang mag-loading. Medyo may katagalan talaga. Then, lalabas yung recovery mode. Kapag ganyan, is patagalin nyo lang pindutin yung power button. Kung removable battery, pwede nyo tanggalin ng battery. Pero kapag yan, palabasin nyo lang yung recovery mode, then reboot yung phone. Click ulit yung lock button. Tapos reboot. So, ganun lang siya kasimple. Ayan. So, yan. So, hintayin nyo na yan. So, during first boot, again, matagal siya. First boot yan. Pero kapag soon or later na i-restart nyo yung phone, mabilis na lang. So, yan. So, during first boot, ayan, installing application since bagong reprogram yan. Ayan, so matagal. And ayan na. Set up na natin yung phone. Ayan. So again, kailangan ko ipakita sa video na to na na-set up siya ng maayos and walang problema. Ayan. Kasi nga sabi ko, hindi porket na-install natin na maayos yung firmware is fully compatible siya. Merong mga firmware na hindi siya fully compatible sa phone. So, ibig sabihin kapag ganun, merong mga features na hindi gumagana. Like, halimbawa, hindi gumagamit yung SIM card, hindi gumagamit yung Wi-Fi. So, ibig sabihin kapag ganun, kailangan natin mag-reinstall ulit ng firmware na fully compatible with the phone. So, in this case naman, okay naman siya. Install naman na maayos and wala naman problema yung installation. Ayan. So, importante na during first setup pa lang is i-connect nyo na siya sa Wi-Fi, connect nyo na lahat, test nyo na yung cellular data, yung mobile data, kung may problema ba. Ayan, verify your account, lumabas siya na this device was reset. Ayan. Make sure na alam nyo yung account na previously logged in with the device. Ayan. So, hindi pala ako magpo-provide ng mga tutorial how to bypass kasi bawal yun, no? Oo, bawal yun. So, kung naghihintay kayo ng tutorial ko about sa how to bypass na yan, bypass Google account, hindi ko pwedeng ipakita yun. And ayaw ko rin. Kasi nga, ang content ko ay yung fully, tawag dito, walang daya. So, bawal yun. Pero, pwede din naman, although pwede din naman mag-content about sa bypass, pero wag na lang, ayoko. Ayan. Pero madali lang. Oo, sobrang daling mag-bypass. Pero ayaw ko siyang gawa ng tutorial. Ayan. Skip lang natin yan, protect phone. Ang importante, matesting natin kung na-set up ba na maayos yung phone o hindi. Ayan. Ayan, so far so good. Okay naman yung phone. So, hindi siya nagkaroon ng problema. So, again, lahat ng link na
lahat ng link na download, or I mean lahat ng file na dinownload ko, yung link ng mga yon ay nasa description down below. So i-check nyo lang yun, tapos download nyo. Ayan. So okay na yung phone. So yun. So thank you so much for watching this video. So hope you like this tutorial. So ganun lang siya kasimple. Bye!